Heavens the earth. Okay. Okay. Ayan. So, first of all, I'd like to thanks Mr. Idol Franstar. Yeah, man. sa pagpapahintulot. Ayan, salamat sa pagkakataong ito, no? Na ma-interview rin natin ang isang Idol Franstar TV. So sino nga ba si Idol Franstar? Yan po yung ating ngayong itatanong sa kanya, no? So noon nakikita ko lang, hindi ko masyadong nakakasama si Kuya Noli. Nagre-react pa lang tayo nung nagpunta kayo sa Burias, Nana Erlinda. So ang kwento kasi paano ko sila nakilala, mayroon akong isang kaibigan na nagtimbre sa akin, no, bakit hindi ka mag-ano kay Kuya Noli, no? So matagal na siyang solid fan ng Sword family, no? So siya talaga yung nag-ano sa akin. So pinag-search ko nga hanggang sa nakita ko nga sila, no? So, tapos yung kasagsagan niya sa Burias, Nana Erlinda. So yan, so kailan ko kaya makakasama yung mga tao na yan? So napakaliit lang ng mundo, no? At ngayon katabi na natin. Alright. Ayan. So sino si Kuya Franstar? Si Kuya Franstar ay isang simpleng tao, magsasaka. Ako si Francis Estrada, 47. Anim na anak. Isang security dati hanggat naging security driver, armor driver at security guard at naging bodyguard. So yan, magka 5'9" ko din pala siya. Correct. 5'9". Shoutout sa lahat ng 5'9" natin. Shout out sa lahat ng mga security. Ano yan, marangal na hindi basta-basta trabaho yan, oo. Dati noon, kasi yun nga, ang pangarap ko dati is sa uniform personnel sa minsan sundalo. Noon parang inaamin ko na parang mababa yung tingin ko sa security guard, no? Nung hindi ako nakapasok ng sundalo, sabi ng kapatid ko si Jason, yan ang sumuporta sa akin noon sa Manila. Pati nung nag-apply ako ng sundalo, yan ang sumusuporta sa akin. Maganda pa yung trabaho niya noon. So ang sabi niya, kalimutan mo na yung ginugusto mo kasi hindi ka gusto. Hindi na tapat sa pangarap. So ngayon, yun nga, ibaba mo na yung pride mo. So pinakilala niya ako dun sa pinaka security head dun sa kanyang pinagtatrabahong company. Hindi ko na sasabihin kung ano yun. Yan, agad-agad naman akong tinanong na mabait ka ba? Oo, kako. Matapang. Kasi hindi pwede sa gwardiya ang matapang. Dapat mabait, mahaba yung pasensya. So yun, tapos agad-agad ako nag-training. At nalaman ko nung nasa loob na ako ng training na hindi po pala basta-basta, napaka-professional. Kung i-adapt mo lahat yung tinuturo ay para ding nag-criminology. Hindi basta-basta security. So parang masasabi lang natin na security ay parang mababa. Kasi mayroon kasing ibang mga security na mababa sahod. At hindi po sila nakapag-training. Yung iba naman ay hindi rin nakagraduate ng high school or yung mga linalakad. Undergraduate na iba, grade 6 lang, basta fixer. Fixer. So totally hindi po sila nakapag-training. Iba kasi yung may training kasi walang training. Iba. Very different. Malayo yung malayo ang pagdating pa lang sa pagpapasensya. Iba yung may training ka sa wala, kasi may training ka ituturo doon yung marami, mayroong customer service, yan, maximum tolerance, paano mo pangalagaan ng isang kumpanya. Yan. Kasi ang kumpanya na yan, kung walang security, hindi yan tatakbo. Hindi yan makatatakbo. Tumakbo man yan, malulugi yan. Kasi unang-una,
yung magnanakaw. Alaman natin dito sa Pilipinas kung walang bantay ay maraming magnanakaw. Pangalawa, pagdating sa customer. Tulad sa isang mall, kung wala naman yung security nagbabantay, hindi pwede yun. Maraming mga inside job, maraming mga shoplifting incident, magnanakaw, o ano pa man ang maaaring ikakasira sa kumpanya. Kaya ang isang security napakahalaga dito sa mundo na to. Kaya tayong dalawa kasi galing man tayo dyan. Correct. Ay inaano po namin na igalang po natin ang mga security guard. Kasi sa Manila, mga ka-Franstar, mga ka-GC, mga ka-Alameds, mga ka-Striker, pag once na nagtrabaho ka ng isang kumpanya, lalo pag American foreign company, ay napakataas ang tingin sa isang mga foreigner o mga APAM sa isang security. Bakit? Kasi lahat ay kontrolado ng security. Tulad ng access. Kasi ang access doon, gano'n lang sa pinto, may ID ka dyan, access to control. So kung wala silang access control, ikaw ngayon ang bubukas. So based on my experience about the security, if your company is the owner of the parent, it's very important. Why? English yun na. Ano pa English? Why? Because the security is very important. Because if you are the controller, all of that company and all personnel and visitors. So siyempre ikaw magpatupad lahat. Lahat po ng gusto ng mga may-ari ng kumpanya, susunod mo. At yun, lahat kayo ay bago kayo i-duty, may tinatawag na guard mountain. Sa guard mountain na yan ay lahat ituturo, pass down kung anong dapat yung gawin, kung sinong papasukin, sinong ayaw, yun, lahat yun. 30 minutes before. Lahat. Pati mga susi dyan, kukontrol sa'yo yan, lahat. Basta lahat yun, basta. Ang lahat din, kung may kapalpak security ang sisihin. May clearing na tinatawag. Clearing yung mga... Pero pag sa American company, trusted yan kahit sino itatanungin nyo. Hindi sisihin ang security, basta mag-report ka lang kung ano, yung tama. Patamaan mo lang yung incident report. Incident report, spot report, kung ano pa man. Mga klaseng mga nangyayari sa paligid, kaya napaka-importante yung security sa Manila. Saludo sa lahat ng mga 5 men. Okay, so tapos na tayo dun sa about security guard, no? So yun po yung pinanggalingan namin. Di namin alam di pa naman natin alam yung panahon kung babalik pa tayo dyan. No? Kasi ako sa akin ay malabo na. Kasi ilang taon ka lang? 47 na. Pero pag ma-apply ako sa mga dati kong agency, tanggapin naman nila ako. Ako naman kasi dyan, wala kang kilala, hindi ka talaga matanggap. 18 to 50. 18 to 40. Basta kaya pa. 18 to 40. Iba yun sa Pilipinas kaysa ibang bansa. Okay, so anong taon nag-start sa vlogging si Kuya Franstar? Nag-start ako sa vlogging ay pandemic time, 2019. Halos sabay-sabay tayo, no? Pandemic time din ako. Saan? Sa na ako doon. Security driver, bodyguard. Yun na yun. So, ibig sabihin, nagsimula ka, hindi pa naman kilala si Idol Japia? Doon siya mismo. Dahil nakita ko yung unang sahod niya, yun talaga ang unang naano ko. Yung pagkasahod niya ay binibigyan niya yung mga bata doon sa Bukana, yung nasa 7-Eleven. Ang sabi niya, pag sumahod ako, babalikan ko kayo. Yung sumahod nga siya, binalikan niya, binigyan niya ng bigas at grocery yung mga bata na yun. Kasi habang napanood ko, parang may flashback. Ito yung wala pa kong sahod, sinasabi niya yun. So doon ko napagtanto sa sarili ko na ang akala ko naman kasi dati ay hindi lang pala, akala ko kasi mga mayaman lang at saka mga artista ang pwedeng mag-vlog. Yun pala kahit ganun din ako. Doon ko lang sabi ko, hindi pala yan. Sabi sa akin nung mag-vlog ka, ay hindi naman ako mayaman. Kaya ka nga magbablog kasi para yumaman. Kaya nga. So yun ang mentalidad ko dati. So yung nakita ko si Idol, pwede pala. Yun malakas ang loob ko dahil nagsimula. Pero hindi pala basta-basta ang vlogging kasi dati yung umpisa ko
hirap nga, buti kung minsan pa nga mga kamag-anak ko hindi ka pa Ayun. panoorin. Tama. Tatakil ka pa. Tama, Yan totoo real, yan, totoo yan. real talk yan po. Totoo yan. Ang susuporta sa iyo hindi yung mga susuporta lang yan kapag sumasahod. Ayun, correct. Di real talk yun. Real talk talaga yun. Kahit kayo. Magtampo na yung magtampo. Ayan. Kahit ito, kayo. Ito real talk tayo ha. Si Jason, kapatid ko, kontra yan. Dati. Pinapagalitan ako niyan bakit iniwan yung security guard. Kasi nasasaktan siya kasi yan nga yung gumustos sa akin sa pag-training. Bakit mo? Kasi na talagang inaano ko yan. Na wala kang mapapala dyan. Wala kang mararating. Wala kang Tapos sige, sabi ko, sige lang, 3 years ako na wala akong sahod. Sige lang, lahat na nakapaligid sa akin, puros kontra. Nung sumahod ako, nakita na ni Jason na sumahod na ako. Ito, totoo to, kahit mapanood niya to, tatawa lang yan. Nagbago yung paringin. Nung nung na-scout ko sa Rica, na-join na ako kay Noli, sumahod ako, unang sahod, malaki ka agad, 30. 30. Nung nasahod ko siya, nabili ko to kaagad, na-scout ko sa Rica 1. So doon na si Jason naglapit-lapit sa akin. Sabi ni Mama, magbabalag na daw si Jason. Ayos ah. Ngayon, sa madaling sabi, kinain niya lahat ng mga sinabi niya. At ako naman, naiintindihan ko naman yun. Hindi naman tayo perfecto. So ngayon, vlogger ba siya? So kaya natutuwa ako sa pagyakap din ng kapatid ko sa mundo ng vlogging. Nakita ko na yinakap din niya talaga. So ayan. Totoo po yung vlogging. Okay, so yung unang sahod mo. Unang sahod ko ay lagpas 100. Lagpas 100 yun. Ako 6. Lagpas 100 dahil yun na yung ka na kay Idol. doon kasi ko kay Idol, pero kung wala ko kay Idol, malabo. Yung pag-tira nyo sa Burias. Yung pagpunta ko sa Burias, siguro mga yung aswang. Ilang buwan din yun bago napunta ng Burias. Yung aswang. After na nun sa Burias. Pagpunta namin doon sa yung malaki. Doon sa Burias, pagpunta namin doon kami nag-bomb talaga. Kasi successive yun within 7 to 9 months. Talagang may sahod kami talaga. Sumikat kayo. Talagang doon kami talaga kumbaga bumulusok. Ang pinakaano mo doon yung aswang. Wala pa yun, pag-uwi na yun. Pero sino pinakaano mo doon na kumita ka? Milyon din yung aswang. Yung malaking. After na nun, pero doon sa Burias talagang maganda doon kasi ang una kasing hindi yun sa Burias? Hindi. Yung aswang? Hindi. Ang nag-bomb doon kasi sila si Jan Igor, sa Jan Igor. Yun. Tapos yun, nakiusap kami na sumama kasi wala namang views. Ang views manood na doon kay Ado Japper kasi siya ang original. Yun sa amin. Nalungkot na kami kasi nang views na lang kami ng 2,000, 5,000. Parang napakaganda talaga. Ganito po kasi yan, pag nasanay ka na malakas, nagba-20, nagka-30. Pag nag-5,000, parang malungkot tayo noon. Ganun yung naranasan din namin yan nung kay Rica. So napakalungkot. So sa dako naman tayo sa napundar mo. Sa napundar ko, marami rin akong napundar naman. Yung sa sasakyan ko na bios, halos kalahati yung sa vlogging doon. Okay pa yun ngayon? Okay pa, yung kotse na yun? Nakapark? Nasa Bohol. Okay. Tapos mga lupa. May binili ako ng 100,000, may binili ako ng 30,000, pero mga 30,000 mura lang yun kasi sa kamag-anak ko. So ang kagandahan, humina man, mayroong napupundar. Yung mga yung pagpatayo ko ng bahay. Sa vlog. Yung pinatayo kong bahay nasa mga yun. 800,000 to 900. Anong pagkakaiba nung nasa security ka pa tapos dito sa vlogging?
Ang pagkakaiba sa security kasi malaking pagkakaiba kasi sa security fix na yung sahod mo doon. Mawala ka ng pag-asa na lumaki pa. Kung halimbawa sumahod ko ng 30,000, 30 lang yan. 30 lang yun. Pero kung mag-bodyguard ka, security bodyguard, malaki. Kasi may bukod sa agency, mayroon ka pa sa amo mo, tulad sa akin. Kaya umabot ako ng 40 plus kasi 30 sa agency. Sa pinagbutihan namin, mayroon din 10K. Mayroon din. Ay umabot ng 40 plus. Sa vlogging naman, pag sinuswerte ka nun, katulad sa akin din sa Aswang, ay grabe yun, umabot ng ano yun, 6.6 million views. Nakita ko nga. Dito pala. So kumita ng ano yun, half million. Half million. Pero hindi yun. Sa isang vlog lang yan. Isang video lang yun, pero hindi yun ano. Hindi Hindi yun, isang bagsakan. O ano yun, Stackard, kung buo ka, nabubuo siya sa 1 year. May sumubra may time pa umabot ng. Hindi maganda. Oo. Si every sahod mayroon. Mayroon. Ang laki ng mga sinasahod ko. Utay. Wala 270 yata yun. Ang pinaka-boom nun. Sa isang buwan. Tapos yung iba tag 100 na. Sa akin, naranasan ko pinakasagad 50. 50. Pinaka ano. Pero maraming 30, 20. May ano rin yun. Pero yung itong challenge, after itong challenge, ito yung pinakamalaki. Ito lang malaki. Sa history. Kasi ano na. Kasi nasa challenge. Kasi challenge na nasa challenge. So, maraming salamat sa nagpapalipad, papakulay. So, sumusuporta. Kumusta si Idol Japper? Si Idol Japper ay talagang ano na yan. Kumbaga kahit si Idol Japper kasi matalino yan. Kahit gamay niya na yung gamay na niya kasi kahit mahina siya, ang YouTube channel niya kasi 3. Japper Sniper, Mrs. Japper Sniper, The Japper Sniper. Kaya sa ugali walang problema yan, napakabait na tao, matulungin. Napaka-matulungin yan. Sabi niya, di ba? Sabi niya, kung ako makasarili, tapos na tong bahay na to. Totoo talaga, kung makasarili na kasi marami namang pira yan eh. Kung tutusin, kalibil niya na si Katagumpay. Yung mga ganyan. Mataas mga yung ano niya. Kaso lang siya, hindi siya napahawak ng mga may humawak. Marami siyang inaangat eh. Marami. Kaya mabagal, sabi nga mabagal yung pagano kasi marami kung marami na susuportahan na. Katulad lang, kahit ngayon may mga beginner vlogger na inaano niya. May mga na-demonetize, na binubuhay niya ulit. Yung mga kasamahan namin. Napakabait. Sa akin lang channel na demonetize na yun. Wala nang pag-asa pero kinakulikot na lang kinukot. Shout out kay Idol at kay Pangit, silang tutulungan. Si Idol talaga ang nagano doon, nagpurso. Kagabi na-mention tayo ni Idol eh. Kasi yung style ko kasi, di ba, nagbakasyon tayong 5 days, pinabakasyon tayo. Relax. Ang ginawa ko, sige ang update ko. Kasi for practicing, pag nasanay baga na baka makaligtaan ko sa 21. Di kick out tayo. So yun po yung ano. So salamat kasi napansin yun ni Idol. Ito si Alamid. Paano yung update? Sabi na sa 21 lang. So ano po yun, Dol, para sa ma-practice lang na ano. Hindi makaligtaan. Correct. Tama yun. For practicing lang. Kasi wala naman mawawawa sa akin. Tinandaan ko lang talaga todo kasi pagkakataon na to mahirap kasi yung hindi maka-update eh. Matagal na rin akong hindi nakasahod ng malaki. Nakasahod ako malaki. Yun lang yung tayo kay Mura. Yun. Sumasahod ako ng 70, tapos 100. Nung umuwi ka? Yung umuwi ko. Nung umuwi ko, sumasahod na lang ako ng 10, 15, ganyan, 20. Yung ano, yung rakit mo dun, yung pagtuturtur. Tutur, wala naman problema kung ano lang. Kumusta yung kamay ng mga foreigner? Maraming na nahawakan. Pero hanggang hawak lang tayo. Kasi yung mga apam naman ay napakabait yun. Kung akbay yun sila. O hindi sila katulad sa atin na paakbayan, parang iba na ang ano. Tsaka nung nag-duty ko sa Makati, mas social pa yung mga Pinay na social. Totoo yun. Mas pahihirapan ka pang kausapin ka. Mas ma-English pa yung mga Pinay na social. Kisa sa mga totoong English. Kasi sila, kahit kunti lang alam nila, basta yun na yun. Yun na yun. Pag kausap mo yung mga original na English, hindi ka papahirapan. Pero yung mga
Pinay na sosyal. Ay, grabe. Tawanan ka. Lalo na pag nahalata kang di marunong, bakbakan ka talaga. Tawanan ka talaga. Pero yung mga tunay, ibibisik ka lang nila. Pero yung iba namang mga ibang lengguwahe, hirap din yun sila. Ang magaling lang talaga yung pure na mga English. Yung mga Amerikana sa Amerika lang nakatira. Pero kung napunta na sa Australia, Europe, Canada, iba lang lengguwahe po yun. Talaga. Sa Europe. Kumbaga, mga nakiki-English lang daw. Hirap din yun sila. Kasi yung English, universal language. Hirap din yun sila. Ayan. Ganon. Hindi rin basta-basta English. Lalo na yung Chinese tsaka Japan. Napakahirapan sa Korea. Pagbigkas. Hindi po sila marunong mag-English. Nahirapan kung ano po yung magkano naman yung yung kinikita doon sa pagtuturo? Ang kinikita sa pagtuturo noon, hindi ba kaparehas kasi ang pinaka-basic salary talaga doon, every per guide. Oo. Halimbawa, isa ka lang hanggang 5 ang minimum. Kung makaguide ka ng 5, 300 lang yun. 300 lang. Pero yung iba naman kasi may sobra-sobra. Kung magaling ka mag-alaga. Kung malaging ka mag-isama, maalaga, kung anong mang bitbitin, gano'n lang. Kung basta yung approachable ka, matuwa na yun sila. Pwede rin yung tip. Inaalaw man sa inyo? Oo, inaalaw kasi magtanong yan sa magkano yung kuya? 300 man. Ayun. Malayo yun. 2 kilometers. Ay, malayo din. Pakyat, malayo 2 kilometers. Hindi pababa pa, 2.5. So, 4.5 ang lalakarin mo. Pero, hindi nakakapagod yung napakaganda naman ng tanawin, no? Ako naman. Ganda. Nagsawa na rin. Hindi, I mean, nagsawa na yung pagod, kaya wala nang pagod. Kasi, una-una, dumadagdag yung stamina mo. edad. Lumakas yung stamina. Kaya ganun. Kailangan ng magandang exercise ka lagi, no? 1,000. Pero kalimitan yun, kadalasan 500. Ano yung peak season? Yung pinakamalakas? Peak season ngayon? Katapusan. Dagsa? November to ngayon, umpisa na ang mga pariner. Hanggang March. Hanggang hanggang May. Napaka-swerte nyo kasi yung lugar nyo na tapat sa ganyan naman. Nalaking bagay yun kasi unang-una. Yung mga taga doon. Kasi kung pang-ulam-ulam, wala na problema. Ano yun, bago kayo nagiging ganun, may coordination sa tourism? Bago kami, titraining pa kami. Hindi kami pwedeng diretso ka na ng magano. Hindi ka lang yung turo-turo, guide mo kami, hindi pwede. Kumbaga nakarestro kayo, na si ganito. Kami, sa ngayon, registered na kami sa SIC. So, yung ako na ang doon, ginawa nilang presidente, talagang pinurso ko na, shout out sa mga Paronamic Boys. Sa Team Atga. Panoramic. Kasi ang ganda naman Alis sa Panoramic Park. So, yun. Talagang sa tulong ng mga kasama ko, kasi ako presidente, may vice, may secretary, treasurer, yung mga pro, yun. Tinutulungan talaga namin. Merong minsan ba na pagod na yung foreigner? Marami doon na hinimatay. Tapos yun, tatawag kami. Hindi pwedeng kalungin kaya yung iba pag kaya pang humawak yun namin, pero hindi tatay sa sobrang layo kasi. Sobrang layo. Kaya ang ginagawa namin stretcher? Duyan. Tatawag kami ng mga kasama, rescue. Automatic naman magre-rescue namin yung mga kasama namin. Kaya walang problema. Okay, so itong pagdating muli dito, pangalawang bisis. Yung una yung kay Mora. So, doon tayo unang nagkita. Doon kami napunta na Alamid. Nakailang angkas din ako sa kanya sa enduro. Sa bangis ng enduro na yun. At ito pangalawa. Nasa challenge kami, October Challenge, Subasco. So, sana po isuportan nyo kami. Kaming dalawa. Kaming tatlo. Sana yung si Warren Jason ay ligtas na po siya. So, kami po. Dahil nakagraduate na po si Alamid Striker, malapit-lapit na rin to. Ako sa revenue. Tapos sa views medyo alanganin pa si views. Alanganin. Pero kaya mo yan. Okay ang views. Kaya mo yan, 20 lang. 20 lang naman. 21. Tinatansya ko nga, maka ko ng makachamba ka lang vlog ng 5K. So makalamang na tayo nun. So
So, malay mo ito. Oh, malay mo. Malay mo rin. Ito yung may pagkanta niya. Tapos ulitin ko eh. Kahit wala niya, Oras- napakalupit pala kumanta si Franstar. May tinatago palang malupit na boses. Okay. Yung pala sintunado. Ay, salamat. Ay, hindi natin masyadong interview sana- na pigang-piga. Yung Sana parang good vibes supportan niyo lang. kami ng Franstar. Ayan, sana support At kami. siyempre, sana Support niyo rin ako kasi laking bagay po yun sa akin kasi parang unti-unti ko mapagawa yung bahay. Parang kasi- makalipat na kami tingnan nyo, doon. grabing layo. Galing pa siya doon sa ano, Galing pa ako tala sa Bohol. Bohol. Oo. Pumunta siya dito sa amin. Punta ko ng Manila kay Idol. So sa family naman niya sa Bohol, safe na safe po si Ingat po kayo Idol dyan. dito. Huwag kayong mag-alala. Ating mahal na asawa dyan at sa Ayan. ating mga anak. So, Inano mo Salamat. niya yung Bluetooth? salamat. Hindi pa pala. Thank you, thank you. Welcome. Thank you. Supportan niyo si Alamid para maka Then supportan nyo din po si Kuya para support nyo rin ako lahat kaming sa tatlo aking, wala na lang ng ano. Kuya, yung Bluetooth mo. sana makapunta rin kami doon sa Bukana, no? Oo. Pero mangyayari yan. Mangyari yan. Mangyari yan. Hindi, kung hindi mangyari, si Idol lang pupunta dito. Ay, Di ba nagbanggit yun si Idol? napakabait talaga na Idol. Parang Nabanggit gusto na niya yun. pumunta. Kasi matagal niya nung pangarap yung mayon. Makita niya sa ano. Wala na. Sa ating Wala na pala. Okay, maraming salamat. Yun nga po, Bye-bye. yung maiksing God bless. ano Okay, natin, bye. initial interview lang po yun ng buhay ni Kuya Franstar. Buhay, driver. Ayan, bye-bye. Lover. 5'9". Lahat, shoutout sa mga ka-5'9 natin na. dyan. Ingat kayo lagi kung saan kayo ng paring ng mundo sa atin. Bye-bye. Alam ko mahirap at malungkot at masaya yun. Oo. Maranasan ko noon Pasko, New Year, mag-duty. Jote ka. Pero ako na Ate Bidang magana. Kami nang bahala dyan natin binang. Bye-bye. Doon sa kubo.